Ayun, may chandelier yung simbahan namin, meron din sila, di ba? So ayan, lipat tayo sa paksa natin. Ang paksa naman natin ngayon ay masama nga bang magkaroon ng rebulto at imahen. So Kuya Robin, ikaw mauna. Ayun. Kaya nga po nang lagi naming sinasabi sa inyo, talagang napakasama eh. Kasi ang sabi diyan, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Sino yung huwag sasambahin? Yung mga Diyos-Diyusan. Sinong partikular na mga Diyos-Diyusan? Yung kanilang pinaglingkuran. Yan yung kanilang niluhuran. Di ho ba? Alam nyo, biglang nabago sa akin yung paksa, pero sana ay maunawaan nyo kami kung bakit natin. Ayon Meron kasing nagsasabi, chismis lang daw. Ito po ay napanood sa State of the Nation ng Channel 7. yan sa grupo ng mga lesbians, gays, bisexuals, and transsexuals. Sabi naman ng simbahang Katoliko, okay lang na maging bading o lesbian, pero Okay lang daw na ano? Okay lang daw na ano? Naku, nakakahiya naman maging Katoliko. ibang usapan na raw kapag homosexual acts o pakikipagtalik sa parehong kasarian ang pag-uusapan. Pwedeng maging Becky, pwedeng maging T-Bird, basta wag lang makikipagrelasyon no, sa kapwa sa kasarian. Anta, bawal yan ha. May report si Ruth Cabal. Lantarang bakla si June Ariola at Ano kahit daw? Ano daw? pa sa sarili niyang anak, kailanman hindi raw niya tinago ang pagkabading, kasama na ang pakikipagrelasyon niya sa mga lalaki. Wala naman aniyang mali Ano daw? Walang mali sa pakikipagrelasyon? rito, kahit pa sa mata ng simbahan. Tawag sa'yo. Chismis ba yan, Jordex? Chismis yan? Sino may sabing chismis? Netizen at sa isang pamilya. Isang pari ang nakatanggap ng sermon mula sa mga netizen. Ano raw? Sino daw yung nagsermon sa pare na dapat ang pare ang naninermon? Sino daw? Yung mga netizen. Grabe naman yan. Pari nyo, sinisermon na ng At karaniwang sa miyembro. isang pamilya sa Pampanga, nahuli raw kasi si father na nakikipagtalik sa So isang anyway, yan naman ay sinimula ni Jordex na sinasabi niya ay chismis-chismis. Pero dito tayo, ayaw naman natin ng ganyan. Pakinggan ninyo. Okay? Dito tayo sa talata ng Biblia. Ulit ang talata. Walang kwentang tao, Isaias 44:9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga ribultong Diyos-Diyusan. Papakita natin yung sample. Walang kwentang tao. Hindi natin. One, two, three eh. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebultong Diyos-Diyusan. Tingnan nyo lang po yung araw po nito. Itong araw po na ito, tingnan nyo lang po. Kasi pag ito po, medyo malakas ang kapangyarihan. So dito lang tayo sa manghina. So dito malakas ang kapangyarihan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyusan. At ang mga rebultong ito na labis nilang pinahahalagahan ay walang halaga. Labis nilang pinahahalagahan pero walang halaga. Sila rin ang nakapagpapatunay na ang mga yan wala ring halaga. Alam niyo namang walang halaga eh. Sapagkat ang mga yon hindi nakakakita o nakakakita ka ba dyan? Amen? Amen? Nakikita ka ba niyan? Hindi naman eh. Sapagkat ang mga yan hindi nakakakita. Walang nalalaman niya. Eh, kahit nga untog-untogin mo sa cellphone mo, wala rin niyang alam. Kaya napapahiya ang mga sumasamba dyan. Ayun o, talata ng Biblia o. Oh. Napapahiya lang kayo eh. Oh. Pero may talata pang gis. Mas matindi sa gis. Hangal ang mga taong gumagawa. Oh. Masisira lang yung laptop. Hangal. Oh. Wala eh. Gumagawa ng rebultong yun. Hindi naman napapakinabangan. Wala yung kwenta, bro. Diba? Ang totoo, masira man niya. Mabibenta mo ng 240, kung wala ng ulo ito, so 40 na lang. Oh. Ngayon, kapag ka talagang wala kayong 40,
Siguro kahit libre na lang, ipaano nyo lang sa akin yung address ninyo, libre na lang. Walang kwenta yung rebulto, bro. Ganda ng topic mo ngayon, sa akin pa natapat ah. Sorry. Pero kung may libreng ulo, ito ilalagay ko. Pwede naman to siguro. So, ayun, pasagutin naman natin si Kuya Johan. Ayan, salamat mga kapatid. Tama naman si Robin. Masama nga ba ang magkaroon ng mga Marsiyosip Johan. Rebulto at Madaling imahen? makastress yan. wala namang sinabi dyan sa talata sa paksa Robin na masama bang sambahin? Wala namang sinabi. Ba't yun naman? Ay nako. Sinisingit talaga ni Robin de la Rosa, no? Klaro-klaro yung paksa no? Wala namang sinabi. Diba? Mahilig ka talaga magdagdag kapatid. Ay nako. Robin, no? Di mo ba nababasa yung talata? Yung paksa? Masama nga ba ang magkaroon ng rebulto at imahen? Hindi. Sinasabi mo ba, Robin, na kasalanan yung pagkakaroon ko ng rebulto ni San Goku? Imahen ni San Goku, kasalanan yon? Ba, wala namang nakalagay dyan na sumamba Sabi dyan, masama nga ba? Hindi. Kung sasabihin mong sasamba ko kay Goku, ay masama yun, Robin. Oh. Ano nga sabi ng INC? Pagka daw? Anong sabi ng kanilang ministro? Tela, ayaw mo ayaw gumana. Huwag na lang, baka umiyak lalo si Robin. Ang sabi ng ministro ni Robin de la Rosa, ni Tatay Robin, pagka daw lumuluhod sa tapat ng rebulto at nag-aalay ng bulaklak, yun daw ay symbolic ng pagsamba. Si Robin ba never nakapunta sa rebulto ni Felix Manalo? May rebulto yan. Nakala mo, kami lang no. Pero, wala kang mababasa sa doktrina ng Katoliko, sa CCC na sumasamba kami sa rebulto, kapatid na Robin. Pero, ayon sa ministro mo, na pagka nag-alay ko ng bulaklak, ikaw ay otomatikong sumasamba. Kita mo, di ko kailangan ng mga voice changer katulad ng mga alipores nyo sa Shield. Di ba nag-aalay si Ka Eduardo kay Ka Felix Manalo? Sumasamba na ba yun, Robin? Sumasamba na ba yun? Katulad ng kanta nyo na, salamat Ka Eduardo at pinili nyo kami. Ha? Si Ka Eduardo, pinili kayo? Baba, rapper yan. Pinapanalangin ka namin, Ka Iranyo. Tinuturo nyo pa sa mga bata yan. Ay nako, Robin de la Rosa naman talaga. Unawain mo kasi yung paksa. Kita mo yung paksa, masama nga ba magkaroon ng rebulto at imahe? Ibig sabihin, masama ako kasi may rebulto ako ni Goku sa bahay. May imahen ako ni Goku nakadikit sa pader, masama na ako nun? Di ko naman sinasamba. Kayo ba? Di ba may imahen kayo ni Ka Felix Manalo sa bahay nyo? Kung hindi man kay Ka Felix, si Ka Eduardo, o di kaya si Ka Iranyo. Yan ang tawag mo dyan. Cherry picking kayo. Di ba't pinupunasan nyo yan? Pag nagkakaroon ng alikabok. Nasa talata din yun Pinupunasan pagka nagkaalikabok. Di kayo din pala, Robin. Nagkakasala. Aba, tumama rin. Tumama rin sa INC. Unawain mo kasi yung talata, kapatid. Ano ba naman yan? Talata, may nakasabi ba dyang sumasamba? Si host naman kasi, di kasi nilagyan Nagkamali tuloy si Robin. Ibig sabihin, sa demonyo na yun, lahat ng may rebulto ng mga anime karakter,
Sa demonyo na yon. Wala talaga sa aral. Wala. Kulang sa aral to si Robin. Ako na mag-sponsor sa'yo. Bumalik ka elementary. Ako magpapaaral sa'yo. Robin. Para makaunawa ka ng ano? Ng paksa. Anong tawag nga sa'yo? Hangal. Hangal. Walang pinag-aralan, di ba? Hangal tawag dun. Libre na, di ka pa bumalik. So yan, pasagutin naman natin ng isang INC, si Kuya Azrael. So palitan lang para maganda ang ating paksa. Yung replay niya, papanood nyo sa aking YouTube channel. Azrael. Okay. Magandang araw. Okay. Oo naman, nakikinig lang ako. Busy ako rin. Sila akong para. Sige. O di, ano yan topic? Kung magkaroon ng mga rebulto at imahe. Natural. Nakalagay naman sa Biblia, sa Exodo eh. Sabi, huwag kang magkakaroon. Eh, ba't meron ka? Diba? Tapos, luluhuran. Yung magkaroon ng mga larawan, kagaya ng picture ng magulang o sino man, hindi naman masama yun eh. Ang ipinagbabawal, yung gumawa ka ng larawan at tribulto, pagkatapos luluhod-luhuran mo, ihimod-himodin mo. Hindi lang ako makapakita ng picture eh. Hindi ko alam bakit. Mahina yata ang internet ko. Bukas pa. Dali lang. Ipapakita ako dito eh. Kasi may napanood ako na sa Jessica Soho yata yun. Na yung nagsunog ng basura. Tapos yung usok nakalikha ng mukha ng Kristo. Isipin mo yung mga tao ay nagpupunta na ron at nagdadasal. Yung isa nagpunta ron, wala daw pambiling bigas. Nung nanalangin daw siya doon, nagkaroon siya ng bigas. Nagkaroon ng pambili. Isipin mo mga paniwala. Ay, hindi ako makapagpakita. Meron kasi ang picture dito, ba't kaya hindi ito sinasamba? Ba't kaya hindi ito hinahalik-halikan? Saan ba yun? Hindi lang ha. Eh, nayata yung internet ko, hindi. Kita nyo ba? Wala. Kita ba? Hindi. Walang kita, Kuya. Madilim. Send ko na lang ito kayo. Madilim ang iyong pinalalagyan dyan. Wala. Mahina ang internet ko. Wala kasing internet yung Converge, nakakairita. Send ko na lang ito kay Kuya Robin mamaya para si Kuya Robin na lang magpakita. Kasi nakapagtataka pagka mayroon nakalikha ng imahe kuno ng mukha ng Kristo, sinasamba natin din. Sinasampalatihan nila ng milagro. Ewan ko kung may pakita lang, subuko ulit. Ba't kaya ito hindi hinahalik-halikan? Ako, nalaglag. May nasignal kayo. So, akit pa ang mga gustong magpahayag. So, si Kuya Antagonist pala. Ako na, no? Sagutin natin si Robin De La Rosa nung pinakita niya yung report ni Jessica Soho about homosexuality. No? Sa kontra kasi siya na kahit wala pang act, kung homosexual ka lang, wala pang act, dagat-dagatang apoy ka na. Sabi ng Katoliko, ang pinaparusahan lang ng Diyos is yung homosexual act, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, yan yung homosexual act. Yan yung sinasabi ng Katoliko. Ngayon, kung susundin natin ang doktrina ng mga INC na kahit wala pang act, being homosexual pa lang, meron ng mga batang 7 years old, 6 years old na makikita nating bakla na.
Kawawa naman yung bata, wala nang kaligtasan. Yan, kapag ang aral mo ay aral basura. Di ba? Hindi inintindi yung Biblia eh. Oh, kawawa naman yung mga 6 years old at 7 years old na mga batang bakla na wala pang homosexual act, hindi pa nakikipagtalik sa kapwa lalaki, wala nang kaligtasan kasi ang stand ng mga INC, kapag bakla, automatic ka na, kapit wala kang ginawang homosexual act, automatic ka na dagat-dagatang apoy. Oh, yan yung ito. Kawawa naman ito, wala pang homosexual act siguro to or meron na ito. Pakita natin. Wait tayo, pakita natin. Ito. Ito, pakita natin. Wait ha. Hindi makita. So, ngayon, sabi pa ni Robin De La Rosa, ang sabi pa ni Rilto kanina, sabi daw ni Maria Clara na si antagonist ay nagpakita ng itits. Ay mali, tama siya na nagpakita ng itits si antagonist, pero hindi si Maria Clara yung nagsabi nun, si Rain Josa. Tapos, incomplete yung detalye eh. Sabi ni Rain Josa, nagpakita ng itits si antagonist, tapos binigyan niya ng raptor. No? Binigyan niya ng raptor. Tapos, sabi ni Rain Josa yan ha, binigyan niya si antagonist ng raptor kasi nagpakita ng itit sa TikTok. Ganyan yung mga nasasagap ni Real Talk. Tapos nakakahiya sa username niya, Real Talk. Naniniwala sa pinsan ni Maria na Rain Josa. Kami ni Maria, ni Rain Josa or Rimwell in real life. Nagchat-chat nga kami sa Messenger magkaibigan kami diyan. Naniniwala naman sa... Kuya Antay, last 2 minutes mo sa paksana. Sa paksana. Wait mo na, 30 seconds. Naniniwala sa role-playing itong Real Talk. Hindi ba naman sinali na binigyan si antagonist ng raptor? Binigyan ng raptor si antagonist matapos magpakita ng itits. Yan yung kompleto. Ngayon, sa topic naman, na tama naman si Johan. Hindi marunong magbasa si Robin De La Rosa. Ano ba yung topic? Masaba ba magkaroon ng rebulto imahe? Plain. Walang pagsamba na binabanggit. In other words, hindi masama. As long as hindi sinasamba. Simple lang yung topic eh. Hindi inintindi. Ano ba to? Naka-elementary ba to mga INC na to? Simple lang yung topic ko. Masama ba magkaroon ng mga rebulto at imahin? Hindi, imahin ba yan o rebulto ng mga Katoliko? General yan. Rebulto ni Jose Rizal, rebulto ni Naruto. General ang topic ko. Simple lang naman yung topic, hindi masama. Naintindihan mo ba yung topic, Robin De La Rosa? To general, masama ba magkaroon ng mga rebulto imahin? Hindi. Masama lang kung pag sinasamba, wala namang sinasamba sa topic eh. Ito yung masama Yan, masama yan. Sayang hindi ako nakakapagpakita ng ng picture. So, intindihan natin yung topic ha. General yan yung topic, pang elementary yung topic. Hindi maintindihan ni Ron De La Rosa. Ayun, time na. So, ang paksa natin, masama nga bang magkaroon ng mga rebulto at imahin? So, Kuya Robin De La Rosa, kayo na po. Yon, basa tayo ng talata. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari sa mga kamay ng mga tao. Nililok yan eh. Sila'y may bibig, mga bibig, ngunit hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila may mga tenga, ngunit hindi sila nangakakarinig. May mga ilong, mayroon sila, ngunit hindi sila nakaamoy. Ang problema, wala na ring ulo. Paano makakaamoy? Ni makakakita. Ekis naman yan. Hindi yan, napakasama niyan eh.
Ano pa, Jeremias Gistres, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. 4. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako. Gagalaw kasi baka malaglag. Pumupukpok upang wag makilos. Hindi ba ganyan ang mga imahe ng mga Katoliko? Bibigyan namin kayo ng sample na banal na yakap. Niyakap. Uy, niyakap. Uy. Mga mahal po naming mga Kahoy, niyakap. O, ito naman, banal na paa. O, banal na paa. Uy. Uy. Yuy. Banal na paa. Banal na paa. O, ito, banal na Trinity. O, banal na Trinity. Banal na repair. O, re-repair daw. Di banal na repair. Ito naman, banal na putong. O, yan o, pinutungan o. Banal na putong. O. O, sa sobrang talino mo, boy, pati kahoy, kinausap mo. Ah, banal na talino yan. O, eto, magkano yan? Mama Jesus, hindi naman yan totoo eh. Ayun. 9,750 kapag marmol. Ah, may marmol din. Mga kababayan po namin, mga giliw po naming nakikinig. Wala pong kwenta yan. Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyon? Nang binububong na laraw, binubong larawan na tagapagturo ng kasinungalingan. Ah, walang kwenta yan. Sa aba niya. Masama yun pag sinabing, aba, kawawa kayo, gumising ka. Mga piping bato. Bumangon ka, magtuturo baga ito. Kahit kausapin mo yan, kahit mamaos ka ng mamaos, hindi magsasalita yung mga bato na yan. Nababalot man yan ng ginto, gawa man yan sa marmol, hindi mo makakausap yan. Unang Hari, 19:18, gayon may iiwan ko'y 7,000 Israel, lahat na tuhod na hindi nagsisilod kay Baal, lahat ng bibig na hindi nagsisihalik sa kanya. Di ba ganyan ang mga ginagawa ninyo? Itinulad ninyo ang Diyos ninyo tulad ng kay Baal? Siyempre, hindi nyo aaminin dahil napakasakit na lumalaplap kayo ng kahoy at humahalik kayo sa banal na paa. Lahat ng mga Diyos-Diyusan, walang kabuluhan, walang magagawang anuman para silang lalagyan na puro hangin ng laman. Di ba napakagandang talata niyan? Wala kayong nalalaman. Puro hangin lang ang inyong alam. Puro hangin, my friends. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. Walang Diyos liban sa iisa. Ano ba inahanda nyo kapag pesta ng ina ng laging saklolo? Di ba pagkain? Walang kwenta yung inihahain yung pagkain dyan. Yan ay para sa mga Diyos-Diyusan. Talata. Talata. Uy, talata. Oh. Walang kwentang tao. Sino ang gumagawa ng rebultong Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan. Ang sakit niyan. Hangal ang taong gumagawa ng rebulto. 240 plus 240 plus merong 120, meron pa ako ritong 120, magkano na yan? Pero lahat ng yan, walang kwenta. Kahit anong gawin nyo dyan, walang kwenta yan, bro. Ay, nagbabalik na pala ako. Oo, dito no, sa paksa, masama ba yung imahin? Nag-quote ng talata yung kapatid natin na si Robin, sabi niya, na binabalutan ng ginto o di kaya pilak. Ito nakabalot to eh. Truly man, truly crow.
ano yung Diyos-Diyosan sa lupa, sa himpapawid at saka sa ilalim ng dagat. Ito sa lupa, ito sa himpapawid. Saan naman yung ilalim ng dagat din dito? Sa sikatan ng araw, Pilipinas, sa mga pulo ng dagat, andun nakikita yung dagat. So kung isolve natin yung Exodo 20, talatang 3 to 4, tumutukoy pala ito sa specific na 666. Yung Diyos-Diyosan na ito ay tumutukoy sa particular na tao. At yung tao na ito ang nagtataglay ng tatlong tatak. Tatak ng lupa, ito tao to. Tatak ng himpapawid, ito. Tatak ng dagat. Sa mga pulo ng dagat. So doon yung makikita ang hermeneutics. Ini-interpret natin ang talata. So ito talaga ang nagpapatunay na ang Diyos-Diyosan pala na tinutukoy dyan ay ito. So nakikita nyo na. So sino ngayon yung sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kami na naniniwala mismo sa Diyos. Or kayo naniniwala mismo sa tao at Diyos. Ito tao to eh. Pero ginawang rebulto eh. Pinalitan nila ng kaluwalhatian ng rebulto yung tao. So yung luwalhatiin pala si Phils Manalo, ito na pala yung rebulto ni luwalhati. Diba nakikita niyo na mga kapatid? So sino mali sa amin ngayon? Ito o kami? Nasa inyo na yung desisyon. Kung sa palumanayan lang naman yung usapan at saka sa pag-explain ng mabuting explanation, ay siyempre, mauunawaan nyo talaga ako. Simple Tagalog lang to. Himpapawid, lupa, at yung dagat, yung mga pulo ng dagat kasi nakatayo dito ang Pilipinas. To be specific, yan yung tinutukoy sa Exodo 20, talatang 3 to 4. Yan yung pinababawal na Diyos-Diyosan. Nakita niyo na mga kapatid. Meron tayong kasabihan, do not do unto others. Hindi ko na lang itutuloy. Kaya dapat kayong magising. Kasi kung may kaya kayong gawin, pakita. Meron din kami. Kala ninyo kayo lang may mga laptop, may cellphone na 2? Meron kami. Kompleto din kami. Makita nyo. So, yun lang yung pinapakita natin, no? So, tignan natin kung meron pa bang iba, para mas lalo tayong sabihin nila na si ito, wala. Yan, ano yan? Ipapawid yan bawal yan Ipapawid yan, larawan yan, ipapawid. O ngayon, sino ngayon yung may imahen? Di ba meron kayo? Huwag niyo sabihin na hindi yan totoo. Meron pa nga kayong mga tinda. Yan bawal luhuran. Ba't niluhuran? So nakikita ninyo, puno to puno tayo. Kasi yung puno namin ginawa ni Panturo ni Robin, ito puno naman nila ito naman pinaluhod natin. Masama bang magiganti? Masama. Pero ika nga namin, handa kaming makasala para sa inyo. Kasi meron kaming purgatorio, kayo wala. So kung masusunog man kami sa purgatorio, kami kayo sa impyerno. Yan yung kaibahan natin at sa inyo. Nakita nyo na, wala na, may tuhod pala ito. Okay, tagabasag, ikaw naman nasasagot sa yung best friend na si Kuya Jordex. Na masasabi mo? Ang paksa natin, masama ba magkaroon ng imahen at mga rebulto? Tagabasag, pasok. Tagabasag. Dilipat ko na pag ala kang sasabihin tagabasag at naghihintay si Kuya Richard.
So, lipat agad natin kay Kuya Richard. Baba ka muna taga-basag at marami nagre-request. Okay, Kuya Richard, yan ang ating paksa. Ayun, okay. Alam nyo, napaka liwanag naman ng topic. Masama ba ang larawan o rebulto? O pagkakaroon ng larawan o rebulto? Bakit nagkaroon ng ganyang katanungan? Kasi nga, may mga reliyon na mayroong mga larawan at rebulto. Ngayon, kung sa ganyang paksa ay hahaluan natin ng mga fake news o kaya ng mga in-AI na mga bagay, hindi mo makakita sino mang nakikinig. Di ba? Kasi kung pag-uusap ay doktrina ang dapat nating pag-usapan, hindi maitatanggi ng isang reliyon na meron silang mga rebulto at larawan na niluluhuran, pinaglilingkuran, na hindi mo na kinakailangan pang i-AI para gawin yon. Ngayon, pumupunto sila, may nakita raw silang ipinakikitang rebulto. Ang tanong, katulad ba ng ginagawa ng Iglesia Katolika sa mga larawan rebulto nila doon sa isang rebulto na kinikilala namin sugo? Ang totoo, may nota pa nga ron eh. Ngunit ang larawan at siya kailanman ay hindi dapat sambahin. Di ba? Hindi dapat luhuran, hindi dapat sambahin. Yun ang dapat nating iniisip eh. Ngayon, doon sa larawan at rebulto na meron ang Iglesia Katolika, yan ang dapat yung muni-muniin. Bakit meron niya? Samantalang ang banggit sa gawa, di ba? Yamang tayo'y lahi ng Diyos. Hindi marapat nating isipin. Isipin pa lang, hindi marapat. Na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Hindi pa pinag-uusapan diyan kung ano ba ginawa mo roon sa inukit na iyon. Pero kung ang isipan mo, yan ang Diyos. Bakit? Mukha ni Kristo eh. Sino ba sa kanila si Kristo? Diyos! Hindi mo anya marapat isipin ng pagka-Diyos katulad ng ginto o ng pilak o ng bato. Yun ang dapat mong muni-muniin. Bakit meron kayo nun? Yun ang dapat pag-usapan. Yun ang dapat pag-usapan. Meron daw picture, larawan, natural, nagkaalikabok, pupunasan mo. Pero ang tanong, ganun bang layunin ang ginagawa mo pag pinunasan mo isang rebulto, isang larawan mo dyan? O isang naka-frame mong picture? Magulang mo man yan o sino mang iniidolo mo? Ang pag-usapan natin, di ba? Masama ba ang pagkakaroon ng larawan o rebulto? Kaya kung pag-uusapan, masama ba ng pagkakaroon ng larawan o rebulto? Aling larawan o rebulto ang masama? Nagawin. Yun ang nasa Eksodo. Na pagkatapos gawin, niluluhuran, pinaglilingkuran. Hindi yung gagawa ka ng AI, o ito ba, ginagawa nyo rin. Mahanap ka ng tabla, o ito gagawin mo. Hindi. Pag-usapan natin, doktrina, meron ba kayo nun? Ano yun? Dapat bang gawin yan? Dapat bang isagawa yan? O Diyos sabi si Kristo. Ang sabi, ang pagka-Diyos, hindi mo anya marapat isipin na katulad ng pilak o ng ganito. O ng bato na inukit. May ukit ng di umano nila yung Kristo. Diyos daw yon. Sinamba, pinaglingkuran. Dinalalabag nila yung aral. Yun na dapat pag-usapan natin. O babanat ka ng personal. Ang tanong, naakit mo ba yung ibang mga tao na ang tanging isipan nila malaman, bakit nga ba meron nun? Bakit meron ganun ang relihiyong yun?
Samantalang may binabanggit sa Biblia na huwag gawin nyo. Yan ang dapat pag-usapan. Di ba? Ngayon, kung may pinakita si Kuya Robin, totoo yun eh. Harapin nyo, totoo yung mga yun. Na talagang meron kayo nun. Yan ang inyong depensahan. Salamat po. Ayan, kuya, pinagpalit ko kayo ni Johan tsaka ni napunta sa dulo si Ink na Katolik. So, ikaw na kayo, Johan. Ayan. Tama si Richcom. Tama. Doktrina dapat ang pinag-uusapan. Ang tanong, nasa doktrina ba ng Katoliko sumabas sa rebulto? Richcom, di ba gusto mo ng doktrina to doktrina? Di ba ikaw may gusto niyan ngayon? Saan mo nababasa? Sa CCC ng mga Katoliko ay sumasamba sa rebulto. Ikaw may gusto niyan, di ba? O, dapat may sagot ka dyan mamaya pag ikaw naman. Nakikita nyo mga kapatid, sabi niya tanggapin daw natin. Kasi meron daw tayo niyan. Ba tayo niya tanggapin na may sarili kayong rebulto? Di ba? Di ba totoo yan? May rebulto kayo? Meron kayong mahaba pa oras. Ba't kasi pag nagigit na ako, bumabagalan ako. Mainit na si phone eh. Katulad nito. Katulad nito, Richcom. Di ba totoo to? Ba't di mo tanggapin? Di ba mandaragit? Ibong mandaragit? Di ba? Tama naman, di ba? Nasa doktrina nyo yan. Na si Felix Manalo yung ibong mandaragit. Mandaragit naman talaga. Mandaragit ng pabo. Ba't kasi? Makikita mo na ang isa nating kapatid dito pikon na. Bakit? Kung hindi niya kaya makipagsabayan, matanda na kasi. Tatang na ba yan, Robin? Hindi niya kayang makipagsabayan. Kita mo, pinost niya na lang si Jordex eh. Sa sobrang pikon niya kay Jordex, pinost niya na lang yung mukha ni Jordex. Diba? Sabi pa ni Richcom, unang lumabas sa bibig niya, masama nga ba ang magkaroon ng mga revolt at imahin? Ay, masama yan. Wala naman sinabi dyan sa paksa na sambahin eh. Diba? Richcom, ba't ba kasi ang hihina nyo umunawa ng paksa? Ang sabi dyan, masama nga ba magkaroon ng mga revolt at imahin? Hindi. Ako nga may revolto na Goku, ibig sabihin ba, makasalanan na ako? Ano ba nasusulat doon sa Biblia? Pagka sinamba mo, masama talaga. Masama talaga yun, Richcom. Ang tanong, Richcom, kasi gusto mo ng doktrina. Hindi katulad ni Robin, pahula-hula. Puro chismis. Buti ka pa, no? Gusto mo doktrina. Mamaya, Richcom, pag oras mo na, ilatag mo yung nakasulat sa CCC na sumasamba kami sa rebulto kasi gusto mo ng doktrina eh. 'Di ba? Ako naman. May doktrina ba kayo, Richcom? Na kailangan may larawan si Ka Felix, Ka Eduardo, Ka Eranio sa bahay nyo? May doktrina ba kayo, Richcom? Tatanong lang ako Hindi ako namamaratang. Di ba? Ganyan. Hindi yung puro paratang eh. Pwede naman itanong Tanong dyan kung sasagutin ba. Wala naman pala kayo doktrina ba't may larawan kayo? Uy! Di salungat kayo sa doktrina nyo. Wala kayong doktrina nun ba't may larawan? Di naman ninyo kamag-anak. Lalagay-lagay kayo ng Dapat si din, si Jose Rizal. Lagay niyo si picture frame ni Jose Rizal. Total, ba't ayaw niyo pasalamatan si Jose Rizal? Siya nagpalaya sa Pilipinas di naman si Ka Felix. Ba, mga to? Anghel daw kasi, yan na nga kinatuparan doon sa pinakita ni Jordex. Diba Anghel? Ibong mandaragit. Pagka Anghel, lumilipad dapat.
Ngayon, pinakitaan kayo lumilipad, nagagalit kayo. Totoo naman, sabi kasi ni ano eh, itanggapin natin, Richcom, no? Na meron talaga kayong rebulto ni Felix Manalo. Saan ba gawa yun? Yung rebulto, di ba, nababalutan din yun ng kulay pilak. Kulay bronze. Yung rebulto ni Felix Manalo. Hay nako, magas kayo. Kuya Biel, ikaw na susunod. Ayan ang ating paksa. Yan, yan. Rinig ba ako kaya viewers? Okay, rinig, malakas. Ayan. Itong mga kasama natin dito na galit sa INC. Ang ginawa lang ay umiyak ng umiyak. Walang basihan, walang galing, walang ano. Yan nga yung sinasabi ko doon sa mga post ko ba. Kapag naiipit sa edit, kumakapit. Diba? Gawaing demonyo yan. Natawa nga ako doon kay Jordex eh. Pinagmamalaki pa, kuya viewerista, sa mga viewers natin, na okay lang daw na ganun ang gawin niya kasi meron daw kayong purgatorio. Diba? Yung sangagan ng kaluluwa. Diba? Parang pangit naman yata yung ganun na ginagamit yung salitang purgatorio para lamang sabihin na okay lang silang gumawa ng masama. Kaya naman pala, napakadami sa mga Katoliko, isa na si Jordex, ayan si INC Catholic na hindi pa nabibinyagan sa Katolikong takot sa akin, at yan si Johan, na gumagawa ng masama. Kasi nga, okay lang, kasi mayroong purgatorio, di ba? Out of topic na nga, pinagmamalaki pa. Hindi mo na nga dapat ginagawa, pinagmamalaki mo pa. Yan ba yun, Jordex? Sasabihin, meron silang purgatorio. By the way, punta tayo dun sa topic. Masama nga ba ang magkaroon ng mga rebulto at imahen? Sa mga iglesia ni Cristo, hindi. Pero sa Katoliko, oo. Talagang napakasama. Bakit? Sa iglesia ni Cristo, kung hindi nyo i-edit, hindi magiging masama. Kaya nga, pag pumunta kayo doon, pabilasa kasi kayo, wala kayong aral. Pag pumunta kayo doon sa imahe o doon sa rebulto ng kapatid na Felix Manalo, may nakasulat doon. Hindi ito ipinasasamba, hindi dapat sambahin. Pagka kayo pumunta doon sa simbahan, punas panyo, galing sakit daw. Diba? Para daw gumaling sa sakit, ipupunas yung panyo, tapos ipupunas doon sa may sakit. Yun ba ang hindi tinatawag na pagsamba? Meron kayong puting Kristo sa bahay, pupunta pa kayo dun sa itim na Nazareno dahil mas makapangyarihan daw? Yung ba yung hindi pagsamba? Devotion pa ba yun? Ipapaalala ko lamang sa inyo na yung devotion is isang uri ng pagsamba yun. Pag ikaw ay may devotion, dahil yun sa pananampalataya mo. Kaya nga nagtalo dyan si Aaron at saka si Philip. Diba? Nagtalo sila. Dahil ang pinag-ugatan ng pananampalataya ay doktrina. O, di ba? Yan lang yung kaya. Ako, wala akong pinapakita. Wala akong kahit anong ipinapakita dito. Di ba? Pero, kaya kong patunayan na iniiwanan nyo yung inyong puting Kristo, yung inyong batang Kristo para sa itim na Nazareno. O, di ba? Ganun yun. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo sumasamba. Nonsense. Walang kwenta. Sa bagay, kahit nga gumawa kayo ng gumawa ng masama, sabi nga ninyo, meron naman kaming purgatorio. Kayong mga iglesia ni Cristo, wala kayong purgatorio. Ang yabang, okay lang pala gumawa ng masama. Okay lang pala lumuhod sa larawan. Sumamba. Wala daw silang doktrina, sabi ni Johan, nagbabasa ka ba ng CCC? Tapos, ito si Catholic, si INC Catholic na hindi naman binyag sa Katoliko, nagyayabang. Nagbibida na alam yung aral. Payag ba kayo doon, Johan? Jordex, yung tagapagtanggol nyo ng aral ninyo, INC Catholic, na hindi pa nabibinyagan sa Katoliko? Hindi nyo rin siguro matanggap na yung Jared na babagong binyag sa Katoliko, babagong convert, CFD. Kasama palagi nung pinuno nyong Dengbox. Diba? Kayo, maputol-putol na yung mga litid ninyo dito sa TikTok,
halos wala na kayong natatrabaho, wala na kayong nagagawa, nandito lang kayo sa TikTok, hindi pa rin kayo recognize na simbahan nyo. Samantalang yung mga bagong convert, ayun, si FD na, pero wala pa rin. Takot. Di ba? May tinatamaan sa baba kasi nga ang sabi, pagka umiiyak yung nanay, umiiyak din yung mga anak. Ganyan yun. Kaya yung pagsamba sa rebulto ng mga Katoliko, maling-mali yan. Hindi masama pag sa Iglesia ni Cristo, pero pag sa Katoliko, masama. Pang demonyo eh. Ako na, no? Masama po talagang may imahe, lalo na yung imahe, bakla. O ito, masama ito. Yan masama yan, imahe ng bakla. sa chismis, ito daw yung pang-apat na sugo eh. Red lips, no? Masama yung rebulto ng bakla, Tapos pang-apat na sugo siguro to. No? Yan yung masama, no? So, agree ako ang stand ko sa topic natin, masama ba magkaroon ng rebulto? Masama talaga kapag ang rebulto at imahe ay bakla. Red lips. Parang after 20 years, ito yun na yung pang-apat na sugo eh. Bakla ang pang-apat na sugo. Ngiti pa lang. Mas lalaki pa si Boy Abonta. Sa akla. Sorry. Nakaka-restrict yan, paulit-ulit. Yan Ayan, hindi daw yan masama. Ang sabi sa Deuteronomy, may mga mata hindi nakakakita. Bakit tinalayan ng bulaklak? Ha? Hindi naman pala nakakakita. Bakit tinalayan ng bulaklak? May mga ilong hindi nakakamoy. Bakit inalayan nyo yan ng bulaklak? Hindi naman naamoy yan eh. Ano ba yung mga hangal ba kayo? Mga ipokrito? Mga tanga? Ang rebulto ni Pio Manalo, may mga mata, hindi nakakakita. Ba't inalayan ng bulaklak? Hindi yan AI ha? Hindi yan AI. Masama ba magkaroon ng rebulto imahe? Sabi ni Richard kanina, masama. Masama. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5 eh. Yung 3 minutes ko, i-educate ko na lang yung mga INC, no? Yung 3 minutes ko, no? Ang masama na sinasabi sa Biblia, ito. Basahin natin yung unang hari, 11:15. He followed Astoret, the goddess of the Sidonians. So Astoret, Diyos-Diyosan, goddess of Sidonians. May rebulto ba si Astoret? Meron, kasi nahukay eh. Yan yung sinasabi ng Diyos. Huwag kayo sasamba sa rebulto ng mga Diyos-Diyosan, yung Astoret. May ganyan magribultong Katoliko? Hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Mga hangal, mga bubong, mga INC. Makaka-restrict ka kuya yung mga ganun. Just because, iti-iti na lang. Just because may nabasa kang bawal gumawa ng rebulto, automatic rebulto ng santo. Diba? Isang malaking kaiti-itihan yan. Na just because sinabi sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5, bawal gumawa ng rebulto, hindi na inintindi. Hindi inintindi ang konteksto. Automatic rebulto ng Katoliko. Next rebulto. Binanggit ni Robin kanina. Kilala nyo yan? Yan yung rebulto ni Baal. Yan yung sinasabi ng Diyos. Bawal kayo sumamba ng rebulto. Wala kasi kayong pag-aaral eh. Nakikinig kayo in-spawn paid kayo ng mga ministro nyo eh. Mag-aral kayo ng Biblia, laliman nyo, may konteksto niyan. Ngayon, kung i-atras nyo yung Exodus chapter 20 verses 3 to 5, i-atras nyo sa 1, 2, 3. Ang kausap ng Diyos yung Israelite, sabi ng Diyos, ako yung nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Meaning to say, for 300 plus years, ang mga Israelites, na-adapt na nila yung mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kaya sa 3, sabi ng Diyos sa 3, bawal kayo gumawa ng mga rebulto. Yan yung pag-aaral ng Biblia, mga hangal at mga
iti-iting INC. May nabasa lang na bawal gumawa ng rebultor, bulto na agad ng Nazareno. Yan yung mga sinasabi ng Diyos, bawal kayo gumawa ng rebultor. Yan nahukay, nasa museum yan. Na-preserve yan. Yan yung sinasamba ng sinaunang tao. Before Christ pa. Mga rebulto ng mga Diyos-Diyusan na sinasabi sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Pero ito, masama talaga to. Rebulto ng bakla. Ay, rebulto ng syokla. Ang pang-apat na sugo ni Robin de la Rosa. Ngiti pa lang. Lalaki pa si Boy Abunda. Red lips, Saan galing yung imahe na image na yan? Sa Instagram. Sa page. Baba ka muna kay Anta. Baka ma-restrict tayo. Next time. Okay. Gamitin ko yung aking pagtatanong tungkol kay Jordex. Baka pwedeng sumagot si Jordex. Kuya Jordex, Jordex? open na mic. Jordex. Pwede bang tanong? Jordex? So, ayaw na? Okay. Jordex? Okay. Ito bang ipinapakita mo AI o hindi AI? Okay. Hindi So, AI, pansinin hindi po ninyo. AI. Okay na kung ayaw sumagot, Kuya Host. Napansin po ninyo, mga Katoliko. So, okay na, Jordex. Ayaw mo naman sumagot eh. Napansin po ninyo kung paano nasasaktan ng mga Katoliko. Sumagot na ako. Kailangan muna po nilang mag-edit. Okay na, host, Ay, pakimute na si sumagot ako, Jordex. sabi ko hindi. So, sakit na sakit po ang mga Katoliko sa mga ipinapakita natin. Kailangan pa po nilang mag-edit, Kailangan mag-edit sila ng ganyan. Subalit ang mga pinapakita po namin sa inyo, yan po, halimbawa niyan. Sabi nung isa, magpakita ng CCC. The Catholic Church has always and still offer the sacrament of the Eucharist, the cult of adoration. Maliwanag naman po eh. Hindi niya masagot kung inedit niya. Sapagkat nakalagay diyan, ang kahalalan ng sugo ay lagi nating alalahanin, ngunit ang larawan at siyang kailan may huwag sasambahin. So kailangan pong mag-edit ng mga Katoliko samantalang wala naman po tayong pinapakitang edit na mga larawan. Kaya po talagang ibinibenta naman po nila yan. Kagaya po niyan, talagang ipinatong sa ulo yung rebulto. Kagaya niyan, na-post pa po doon sa Shopee na yung pugot na ulo pwedeng i-repair. Di ba? Kagaya niyan, yung paa. Asan ang inedit yan? Tignan niyo yung paa. Paano nila ipaliliwanag yan? Ngayon, doon tayo sa paksa. Doon tayo sa paksa. Ano sabi sa paksa? Masama ba? Napakasama eh. Sa bandang huli, kung magkakaanak kayo at magkakaapo at naninirahan na sa lupang iyon ng matagal na panahon, huwag ninyong dudumihan ng inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyusan ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Makakapagpagalit ito sa Kanya. Hindi ba maliwanag na maliwanag? Niyakap nila itong bato? Sige nga. Mga mahal po naming mga Tignan nyo naman ang ginawa ng Katoliko. Tapos, sasabihin po ninyo, kami ang naninira sa inyo. Kayo po may gawa niyan eh. Di ho ba? Ito, hinalikan nyo pa. Hindi nyo po kami mapagbibintangan. Kayo po ang kailangan gumawa ng edit dahil alam nyong masakit ang katotohanan. Hindi ho ba? Kaya nga ipinakita ko, bakit ko ba ipinakita yung larawan ni Jordex? Kasi ito walang edit, banal na kulangot. Wala pong ka-edit-edit yan. At yan mismo mukha niya at siya ang nag-post niyan. So masisisi ba kami ni Jordex kung ipakita namin yan dahil ang ipinapakita niya AI.
Pinapakita lamang namin sa inyo, iba yung AI, iba yung tunay na larawan. Ito po ay banal na kulangot o pangungulangot. O ito pa, pahayag dos. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. O, hindi ba ayon sa pari ninyo, kayo ay may Pope sa Roma na mamamatay tao? Sumasamba kayo sa mga larawan, batay sa inyong paring Juan. Pagbangon mo sa banig, agad kang luluhod sa mahal na larawan? Diba? Ang nakasulat dito, kung ating sinasamba ang larawan, ay kay Kristong napako na rin sa krus. O ano pang i-add-home namin sa inyo? Ano pa? Mga pari nyo na nagsasabi niyan, hindi po kami. Kailangan nyo pang mag-edit at mag-AI para lang lumitaw na kayo. Totoo.